Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ang sabi nila, ang pamilya daw ay isang regalo na nagtatagal ng panghabang buhay. Walang pamilyang perpekto, naroroon daw ang pagtatalo at pag-aawayan. Pero sa huli, ang pamilya ay pamilya. Ang pagmamahal ay laging nandiyan. Nang mabasa ko ito, napaisip ako. Parang hindi ko yata naramdaman ito sa aking pamilya. Nakikiusap ako na itago na lamang ako sa pangalang Ronaldo, pero tawagin ninyo na lang akong Ron. Isa ako sa mga regular na taga-subaybay ng inyong programa. Pero hindi talaga pumasok sa isipan ko na isang araw ay magbabahagi ako ng aking istorya ng buhay. Papa Dudut, ang totoo niyan ay natatakot ako na malaman ng madla ang kwento ko dahil sensitibo ito. At sigurado kong huhusgahan nila ang pagkatao ko. Pero dahil sa ako na lang ang mag-isa sa buhay at dahil sa sobrang bigat na ng dinadala ko sa dibdib, gusto ko nang mailabas ito. Hindi ko alam kung may tuturing na malas ako. Pero kasi nasabi ko yon dahil simula pagkapanganak ko, naramdaman ko ng parang walang nagmamahal sa akin. Kahit mismo ang sarili kong pamilya noon ay pinagkait sa akin yon. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, kung kadugo ba nila ako o sadyang ampun lang. Simula sa pula pa lamang, hindi ko na kasi naramdaman na mahalaga ako sa kanila. At habang lumalaki ako, ay siya namang paglayo nila sa akin. Samantala, 16 years old ako noong inobliga ako ng mga magulang ko na maghanap ng trabaho. Okay lang yun sa akin dahil naiintindihan ko namang kailangan ng pamilya namin ng pera. Kaya wala akong sinayang na oras noon. Naghanap ako kaagad ng trabaho. Pero sa kasamaang palad, Papa Dudut, nahirapan ako sa paghahanap ng trabaho dahil wala pa ako sa legal age. Kaya nauwi ako sa mga trabahong part-time. Una kong naging trabaho noon ay sa paggawaan ng taho. Pero nagkaroon ng maraming tanggalan ng empleyado pagkaraan ng 2 buwan. At isa ako sa mga natanggal. Tapos ay pumasok na rin ako sa construction, kung saan ay matinding pagod ang aking dinanas. Pero dahil hindi regular ang aking trabaho, may pagkakataon talagang nagiging tambay ako sa bahay na siyang kinakainis ng aking mga magulang. Kaya naman sa tuwing nasa bahay ako, ay daig ko pa ang alilang utusan ng aking mga magulang. Ron, halik nga rito, dali ang bagal. Narinig kong tawag sa akin ng aking ina si Alma. Halatang nauubos na ang pasensya nito. Inay, naririto na po ako. Ang sabi ko habang palapit kay inay. Bakit bang bagal mong kumilos ha? Kanina pa akong sumisigaw dito para tawagin ka. Ano ba kasi yung ginagawa mo sa itaas ha? Tanong niya sa akin. Pasensya na po kayo inay. Naglilinis lang po ako ng kwarto ni na Ate Diana at Kuya Andres. Nililinis ko pong mabuti yon para wala silang masabi sa akin. Sagot ko. Siguraduhin mo lang na malinis yon. At saka ingatan mo yung mga gamit ng kapatid mo. Baka may mawala dun. Ikaw lang ang pagbibintangan namin. Napabuntong hininga ako. Huwag po kayong mag-alala doon inay. Iniingatan ko pong maigi yung mga gamit nila. At saka wala pong mawawala doon. Hindi naman po kasi ako magnanakaw. Nako, kahit sabihin mo na hindi ka magnanakaw, nandyan pa rin ang tukso. Lalo na at wala ka pa rin trabaho hanggang ngayon. Ay nako, kailan ka ba magkakaroon ng pakinabang sa bahay na ito? Buti pa sina Diana at Andres may ibinibigay sa aking pera. Samantalang ikaw ay wala, sabi ni inay sa akin. Papa Dudut, aminin kong nasaktan ako sa sinabi ng aking ina.
dahil sa wala akong trabaho. Kaya tingin nila sa akin ay anumang oras ay pwedeng gumawa ng masama. Sa totoo lang ay madalas ko itong nararanasan sa kanila. Kapag may nawawala, ako kaagad ang kanilang pinagbibintangan. Nung una ay nakukuha ko pang pagpasensyahan, pero dumarating din ang panahon na parang gusto ko nang magalit. Pero naisip ko na wala pala akong karapatang magalit dahil para sa aking mga magulang, isa lamang akong palamunin. Inay, bakit po ninyo pala ako tinatawag kanina? Ano po bang ipapagawa ninyo sa akin? Tanong ko na lamang sa kanya. At pinipigilan ko ang aking sarili na magalit o mainis. Heto, linisin mo itong mga pinaglutuan ko. Pagod na kasi ako. Bilisan mo, mamayang kaunti. Pagdating ni Kuya Andres galing sa trabaho, kakain na tayo. Si Diana naman, pinagtira ko na lamang ng pagkain. Dahil mamaya pang 11 ang uwi noon. Sige na, ligpitin mo na yan. Utos niya sa akin. Samantala, napansin ko ang hapagkainan namin. Hinahati niyo na pala yung mga pagkain. Saan po dito yung sa akin? Ayan yung sayo oh. Sabay turo ng isang platong kakaunti ang laman. Inay, bakit po parang kakaunti naman ang ibinigay ninyo sa aking pagkain kumpara kina Ate Diana at Kuya Andres? Nahihiya kong tanong. Tinitigan ako ni Inay mula ulo hanggang paa. May halong panlilibak. Nagrereklamo ka pa dyan? Pwes, kung ayaw mo ng kaunting pagkain, magtrabaho ka. Dinamihan ko yung mga pagkain nina Diana at Andres dahil nagtatrabaho sila. Sila ang mga nagbibigay ng pera sa akin. Ikaw wala, pasalamat ka pa. At pinapakain ka pa dyan Sa narinig ko kay Inay, parang gusto ko nang maiyak. Pero Inay, sinisikap ko naman pong makahanap ng trabaho pagtatanggol ko sa aking sarili. Kaso walang bunga ang pagsisikap mo. Ilang beses ka na bang naghanap ng trabaho? Maraming beses. Pero ano? Palagi ka na lang bagsak. Palagi na lang sablay. Buti pa ang mga kapatid mo, wala pang isang buwan. Nakahanap na ng trabaho. Ay nako Ron, huwag ka na nga magreklamo dyan. Dali, gawin mo na yang pinapagawa ko sa'yo, ang sabi ni Inay sa akin. May halong panlalait, Papa Dudut. Hindi lang si Inay ang nagtrato sa akin ng ganon. Maski si Itay, si Delphine at si Kuya Andres ay mababa ang tingin sa akin. Palagi nila akong nilalait, sinasaktan, at kung ituring nila ako ay parang hindi nila tunay na kapamilya. Oo, napakasakit. Pero hindi ko yon sinasabi sa kanila. At sa halip ay kinikimkim ko na lamang ito sa aking sarili. Sa kabilang banda, sari-saring trabaho pa ang pinagdaanan ko. Tulad ng pagiging helper, gasoline boy at kargador sa palengke. Pero sa kasamaang palad, ilang linggo lang akong tumatagal. Kaya abot-abot ang pangiinsulto na inaabot ko sa aking pamilya. Naghahanap ng janitor, yung eskwelahang pinagwawardyahan ko. Baka gusto kong ipasok si Ronaldo para naman magkaroon ng trabaho. Yang batang yan, hindi yung nakahilata lang dito buong magdamag. Narinig kong sabi ng aking ama si Itay Delphine kay Inay. Sumabat naman si Kuya Andres. Kaso, Itay, ang tanong, kaya po ba ni Ron ang trabaho? Hindi ba't namasukan siya bilang houseboy kina Mrs. Fuentes? Pero ano, puro kapalpakan lang po ang ginawa niya. Kaya isang araw pa lang siya sa trabaho, nasante na. Hay nako, hindi na pwede yun ngayon. Nasa kritikal na sitwasyon na tayo. Kaya kailangan magtrabaho na yang si Ronaldo. Anumang trabahong ibigay sa kanya. Basta't mahalaga, may maabot siyang pera sa akin. Narinig kong sabi ni Inay. Sa pagkakataong ito, lumapit na ako sa 3 kong kapamilyang nag-uusap. Oh, narito na pala si Ron. Inimpormahan ni Kuya Andres ang aming mga magulang. Ron, ipapasok kita bilang janitor. Pero kapag nandoon ka na, huwag kang palampalampa at pabagal-bagal
sa trabaho. Magsipag ka. Kapag ginawa mo yon, sigurado akong tatagal ka doon. Sabi sa akin ng aking ama. Kailangan mo na magtrabaho para naman may pakinabang ka. Hindi yung pahila-hilata ka lang dito. Dagdag pa nito. Tumutol ako sa huling sinabi ni Itay sa akin. Hindi po ako humihilata dito, Itay. Kahit po wala akong trabaho, ay marami naman po akong ginagawa rito sa bahay. Para na nga po akong alila dito. Buong pagtitimpi kong sabi. Abay, dapat lang naalilain ka dito sa bahay. Kahit man lang dyan, magkaroon ka ng silbi, sabi ng aking ina. Na kung magsabi siya ng ganon, ay parang hindi niya ako tunay na anak. Pero iba pa rin yung nagbibigay ka sa amin ng pera, no? Pero ang kailangan namin, hindi ikaw, ang sabi pa ni Itay. Sa pagkakataong yon ay umalis na ako. Dumiretso sa kwarto namin ni Kuya Andres. Doon ay ibinuhos ko ang lahat ng aking sama ng loob sa pamamagitan ng pag-iyak. Samantala, nagkaroon ako ng trabaho bilang janitor. Pero dahil sa 16 pa lamang ako, napilitan akong mandaya ng edad. Papadudot. Pinagbuti ko talaga ang trabaho para ma-regular ako. Ayoko na kasing maranasan na minamaltrato dahil tingin nila ay pabigat lamang ako sa kanila. Pero kahit na nagbibigay na ako ng pera sa aking mga magulang, hindi pa rin yon sapat para mahalin at ituring nila ako na kabilang sa pamilya. Hanggang sa dumating ang isa na namang pagsubok sa aming pamilya. Natanggal sa trabaho si Itay dahil binawasan noon ang maintenance at security personnel ng eskwelahan. Pero maswerte pa rin ako kahit papaano dahil hindi ako napasama sa mga natanggal at dahil hirap din si Itay sa paghahanap ng trabaho, nagbabaka sakali na lamang siya sa swerte sa pamamagitan ng sugal na siyang nagiging ugat ng pagtatalo nila ni Inay. Alam mong nasa kritikal na tayong sitwasyon. Tapos nakukuha mo pang magsugal. Ayan, imbes na iniipon mo yang natitirang pera mo, nakukuha mo lang yang gamitin sa sabong. Tapos nung nakaraan lang, yung binigay na pera ni Diana, pinanginom mo lang sa mga kaibigan mo. Ay naku, wala talaga sa diksyonaryo mo ang pag-iipon. Narinig kong sermon ni Inay sa aking ama. Makakahanap din ako ng trabaho. At saka nandiyan naman sina Diana, Andres at Ron. May mga trabaho naman sila. Narinig ko namang sabi ni Itay. Kaso, ang problema, hindi sapat ang kinikita nila para sa pang-araw-araw na gastusin natin. Tapos, kakarating lang ng bill sa kuryente. At alam mo kung magkano ang babayaran natin? Mahigit 5,000. Eksakto lang yon sa ibinibigay sa atin buwan-buwan ni Diana. Yung kinikita naman ni Andres, sapat lang sa pagkain. Yung kinikita naman ni Ron sa pagiging janitor, parang barya lang, ang sabi pa ni Inay. Bakit kasi hindi mo pa paghahanapin ng bagong trabaho si Ron na may malaki-laking sahod para naman maramdaman natin yung kinikita niya? Narinig kong suhestyon ni Itay sa aking ina. Sa pagkakataong yon, lumapit na ako sa aking mga magulang. Sinabi ko sa kanila na hindi ako magre-resign sa trabaho dahil mahirap maghanap ng bagong trabaho lalo na't wala pa ako sa hustong gulang. At tulad ng aking inaasahan, pumayag naman sila. Pero palagi nilang ini-insist sa akin na lakihan ko pa raw ang ibinibigay ko sa kanila. Nangako naman ako sa kanila na gagawin ko ang lahat. Kahit na mag-overtime pa ako para lumaki ang bigay ko sa kanila. Ngunit makalipas pa ang ilang buwan, minalas ako na mapasama sa tatanggalin na empleyado ng eskwelahan. Nalungkot ako at natakot dahil alam ko na ang mangyayari sa akin. Oras na malaman nila na wala na naman akong trabaho at hindi nga ako nagkamali, papadudot. Dahil noong ipinagtapat ko sa kanila na natanggal na ako sa trabaho, bumalik na naman sila sa dating pagtrato sa akin.
Ngayong wala ka ng trabaho, pagsumikapan mo namang makahanap ulit ng bago. Yung may malaking sweldo naman para naman maramdaman namin yung pagtulong mo. Alalahanin mo rin na walan din ako ng trabaho. Kaya kayo lang ni Diana at Andres ang inaasahan namin. Ang sabi sa akin ng aking ama, huwag po kayong mag-alala, Itay. Bibilisan ko pong makahanap ng trabaho pag garantiya ko sa kanya. Kung hindi ka lang sana maarte dyan, pwede kang pumatol sa bakla tapos pirahan mo. Tulad niyan, nandiyan naman sina Lali at Andy. Sigurado ako magbibigay yon kaagad ng pera kapag humingi ka. Suhestyon sa akin ni Itay. Itay naman, hindi po ako papatol sa bakla para lang magkapera. Tutol ko sa mungkahi ni Itay sa akin. Sus, aarte ka pa. Sige, magpakadesente ka pero mamamatay ka sa gutom. Pagpapatuloy ni Itay. Sa pagkakataong ito, sumingit na sa usapan si Inay. Delphine, hindi malakas ang sikmura ni Ron. Tulad mo noon, hindi kayang magpakama ni Ron sa mga bakla at matrona. Tulad ng ginagawa mo dati para lang magkapera. Alma, kung mag-iinarte pa yang anak mo, hindi siya aasenso niyan. At saka sayang naman ang itsura ni Ron. Tingnan mo, matangkad, maputi, gwapo, tapos sariwang-sariwa pa. Sabi ni Itay kay Inay habang tinuturo ako. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Alam mo Ron, kung kasing gwapo mo lang si Andres, baka pinag-callboy ko at pinagturero ko na yon. Papadudot, napaisip din ako sa suggestion na yon ni Itay. Kaso nung mga panahong yon, naiisip ko pa lamang ay para na akong nasusuka. Parang hindi ko kakayaning ibenta ang katawan at puri ko kapalit ng pera. Kasi mukhang sinusubok talaga kami ng tadhana dahil dumating ang problema kay Andres at nabaon ito sa utang. Dahil dito, halos kakarampot na lamang ang ibinibigay niya sa aking mga magulang. Kaya napilitan akong maghanap ng panibagong trabaho. Hanggang sa isang araw, kinausap ako ni Itay. May nalaman siyang trabaho na pwede kong pasukan. Mas malaki ang sahod kumpara sa pagiging janitor. Papayag na sana ako kasi nalaman kong sa isang gay bar pala ako balak pagtrabahuhin. Huwag kang mag-alala Ron, waiter lang naman ang papasukan mo doon, sabi sa akin ni Itay. Pilit niya akong kinukumbinse. Sa huli ay wala din akong nagawa. Kinabukasan ay sinamahan ako ni Itay sa gay bar. At doon ay nakausap namin si Dante, ang may-ari at magiging amo ko. Nakataon din na dati pala itong bugaw ni Itay noong nagko-call boy pa ito. Papadudot, agad naman akong tinanggap ni Dante bilang waiter. Bagamat ayon sa kanya, bagay daw akong maging macho dancer o kaya ay webcam performer. Naging maayos naman ang unang buwan ko sa gay bar bilang waiter. Hindi man ako macho dancer pero medyo naawa ako noon sa aking uniforme. Latex pants tapos ay topless. Dahil sa suot ko ay napagkamalan din akong macho dancer at nakakatanggap ng sari-saring panghipo at pambabastos. Pero tiniis ko yon, alang-alang sa malaking sahod. Ngunit hindi pa rin masaya ang aking pamilya sa perang inaabot ko sa kanila. Oo, mas malaki ang sahod ko doon kumpara sa sinasahod ko sa dati kong trabaho. Pero nakatanggap pa rin ako ng reklamo sa pamilya ko. Papadudot, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga panahong yon. At ilang buwan pa ang lumipas nang sunod-sunod ang problemang dumarating sa buhay namin. Napilitan na akong kumapit sa patalim. Samantala, habang nagtatrabaho, nilapitan ako ng aking amo na si Dante. Ang sipag mo naman dyan at saka maayos naman ang trabaho mo. Sa tingin ko, dapat ka lang bigyan ng increase sa sweldo mo, sabi niya sa akin. Natuwa naman ako at nagpasalamat sa kanya. Siya nga pala
Ilang taong ka na ulit? Tanong pa niya sa akin. Natigilan ako saglit. Medyo kinabahan. 18 po, pagsisinungaling ko. Hindi ako naniniwala ni Dante. Hindi ako naniniwalang 18 ka, Ron. Tapatin mo ako. Ilang taong ka na talaga? Napalunok ako. Alam na yata ng botang boss ko na nagsisinungaling ako sa edad. Kaya no choice ako, kundi ang aminin ang totoo sa kanya. Sir Dante, 16 pa lang po ako. Pagtatapat ko. Sabi ko na nga ba, tamang hinala ko na nandaya ka ng edad. Patuloy ng aking amo. Pero hindi siya galit sa ginawa ko. Sir, tatanggalin niyo po ba ako sa trabaho bilang waiter? Kinakabahang tanong ko. Ayaw ko kasing mawalan ulit ako ng trabaho. Hindi kita tatanggalin dahil masipag ka naman. At saka tatanggalin ba naman kita? Samantalang namumroblema ang pamilya mo sa pera. Kapag tinanggal kita, kawawa naman kayo. Wala kang perang maiaabot sa mga magulang mo. Konsensya ko pa yon, ang sabi niya sa akin. Sa pagkakataong yon, nakahinga ako ng maluwag. Salamat po, Sir Dante. Huwag po kayong mag-alala. Pagbubutihan ko po ang trabaho ko. Napatingin sa akin ang aking boss at napangiti. Gusto mo bang kumita ng mas malaking pera? Tanong niya ulit sa akin. Siyempre naman po, oo. Gusto ko po kasing makatulong sa pamilya ko. Excited na sagot ko. Ano pong gagawin ko, sir? Simple lang, maghubad ka at magsayaw sa harapan ng entablado. O kaya alam mo na, walang excitement ko sa mukha, ani Dante. Pero Sir Dante, parang hindi ko po yata kaya yon, sabi ko. Akala ko ba kakayanin mo ang lahat? Isipin mo rin, para ito sa pamilya mo. Malaking pera ang kikitain mo, as in limpak-limpak na salapi. Pag-iengganyo sa akin ni Dante. Pero puri ko po ang kapalit, kinakabahan kong wika. Aanhin mo naman ang puri mo kung mamamatay ka ng dilatang mata. Dahil sa gutom? Ron, pag-isipan mong mabuti. Sa panahon ngayon, kailangan mong maging praktikal. Ano naman ngayon? Kung ibenta mo ang katawan mo, wala namang mawawala sa iyo. Dahil lalaki ka naman. At saka naniniwala ako na kapag nasubukan mo na at nakahawa ka na ng malaking pera, makakalimutan mo yung puri mo. Ano, Ron? Naghihintay si Dante ng aking sagot. Pag-iisipan ko po, tangi ko lang nasabi. Huwag mo nang pag-isipan pa, Ron. Naririto na ang oportunidad. Huwag mo nang pakawalan pa. Huwag mong sayangin ang kakisigan mo. Pagkakitaan mo yan, natahimik ako. Pinag-isipan ang sinabi ng aking amo. Palagay niyo po, sir, papasa po ba talaga ako sa trabahong yan? Tanong ko. Oo naman, gwapo ka naman. Actually, ikaw ang pinakagwapo sa mga lalaking naririto. Na-excite na wika pa ni Dante. Pero paano naman po yung katawan ko? Papasa po ba? Tiningnan ulit ni Dante ang katawan ko. Dahil nakatopless pa rin ako ng mga oras na yon. Pasok na pasok ka pa rin. Maganda ang pangangatawan mo. Bukod doon, matangkad ka. Tapos maputi at halatang halata na sariwa ka pa. Ano? Tama ba ako? Virgin ka pa? Nahiya naman akong sumagot. Oho, virgin pa po ako. So ano, Ron? Game ka na ba? Tanong sa akin ang aking amo. Hindi ako kaagad nakasagot dahil na rin sa sobrang kaba. Naiintindihan ko kung hindi ka kaagad makasagot. Ganito na lang, bakit hindi mo subukan ngayon? Alam mo ba, merong isang kliyente tayo na nagka-crush sa iyo. Fidel ang pangalan. At alam mo ba, mayaman yung lalaki. Pagpapatuloy ni Dante. Pagkatapos noon, hinila niya ako papunta sa sinasabi niyang kliyente si Fidel. Naghihintay ito kanina pa sa isang kwarto. At nang makita ako, ay para itong asong nauuhaw sa aking murang katawan. At yun nga, Papa Dudut, iyon ang unang experience ko. Napapikit na lamang ako habang nilalakbay niya ang aking katawan. Sa una ay kinakabahan.
Pero nakalimutan ko rin yon at nagpalitan na ng ligaya. Lalo na nung binigay ni Fidel sa akin ang 1,500 na bayad niya sa puri ko. Pagkatapos ng una kong experience kay Fidel, muli akong kinausap ni Dante para alamin ang aking naging experience. Sabi ko sa kanya, pumapayag na ako sa ganong klase ng trabaho. Papa Dudut, nung una talaga ay sobrang nahirapan ako sa ginawa ko. Hindi ko masikmura. Naibenta ko ang mura kong katawan sa mga taong hayop sa laman. Pero dahil sa iniisip ko ang kapakanan ng aking pamilya, tiniis ko lamang ang lahat hanggang sa tumagal-tumagal nasanay na rin ako. Pinagpatuloy ko na ang ganung trabaho at nakapagbigay na ako ng malaking pera sa pamilya ko. At doon ay naranasan ko na kung paano pahalagahan at mahalin. Nakita ko sa kanila ang kasiyahan na siyang nagpataba talaga ng puso ko. Kaya kahit na mahirap ang aking ginagawa, tiniis ko na lamang yon. Makita ko lamang na masaya at sagana ang aking pamilya. Bukod sa pagiging macho dancer at callboy, sari-saring raket ang ginawa ko noon para kumita ng malaki. Para may abot sa pamilya ko, nandyan na yung pinasok ko, yung mundo ng webcam performance. Una, nagkaroon ako ng alter account sa Twitter at nagpost ng aking mga adult solo videos. Noong una ay katawan ko lamang at ang aking pagkalalaki, ang aking ipinapakita sa webcam. Pero hindi nagtagal ay pinakita ko na rin ang aking mukha dahil mas malaki ang bayad. Magse, 17 years old na ako that time. Siyempre, Papa Dudo, naging masaya naman ang buong pamilya ko sa inaabot ko. At doon ay naramdaman ko sa kanila kung paano pahalagahan na hindi ko noon nararamdaman noong walang-wala ako. Sa kabilang banda, hindi na nagtanong pa sa akin ang pamilya ko kung saan ko nakukuha ang perang inaabot ko sa kanila. Hindi ko na rin sinabi ang tungkol sa sideline ko. Bukod sa mukhang wala rin naman silang pakialam kahit na malamahan pa nila ang katotohanan. Papa Dudut, hindi naglaon. Ay lumaki ng lumaki rin ang pangangailangan ng pamilya ko. Kaya naisipan kong magkaroon pa ng ibang mapagkakakitaan. Simula kasi nung malaking pera na ang inaabot ko sa mga magulang ko, hindi na naghanap pa ng trabaho si Inay at si Kuya Andres. Okay lang yon sa akin. Totoo naman kasi na sobra-sobra ang kinikita ko. Pero nagpatuloy pa rin sila sa pagiging demanding. Buti naman at umuwi ka na. Nasaan na yung pera? Tanong sa akin ni Inay. Nang minsang maabutan ko sila sa labas, kinaumagahan. Dahil pagod at inaantok na ako, inabot ko na lamang kay Inay ang 5,000. Malaki ang kinita ko ng araw na yon dahil nag-live show ako sa mga mayayamang Becky. 5,000 heto lang? Tanong ni Inay sa akin. Halatang hindi satisfied sa ibinigay kong pera. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Madadagdagan pa po yan. Matamlay kong sagot sa aking ina. Bigla namang sumalubong sa amin si Itay at kinausap ang aking ina. Pahingi naman ng 2,000 diyan sa ibinigay ng anak mo. Demand nito. 2,000? Ay, ang laki naman, sus. Magtigil ka. Ipang susugal mo lang yung pera. Sayang, pagtutol ng aking ina. At agad na ibinulsa ang pera. Sus, nagsalita yung hindi magastos. Ikaw nga dyan, diretso agad sa parlor para magpaganda. Pagkakuha mo ng pera sa anak mo, ang sabi ni Itay. Medyo nawawalan na siya ng pasensya. Kung gusto mo ng perang pangsugal, humingi ka dyan kay Ron, sabi ni Inay. Bago nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay para hindi na siya mahingan ni Itay ng pera. Bumaling sa akin ang aking ama. Ron, baka may pera ka pa dyan. Pahingi naman. Itay,
Wala na po akong sobra. Pamasahe na lang po itong natitira sa akin. Magalang na sagot ko sa aking ama. Pero lalong naging demanding siya sa akin. Anong walang pera? Hindi ako naniniwala sa'yo. Sige na, pahingi na. Pagtataya ko lang sa sabong. Malay mo, manalo ako tulad nung dati. Buti naman at dumating si Ate Diana para sumaklolo sa akin. Itay, tama na po yan. Huwag niyo na pong pilitin si Ron kung wala na siyang pera. Sagot niya sa aming ama. Diana, hindi lang naman ako ang makikinabang sa napapanalunan ko sa sabong. No, lahat tayo, sabi naman ni Itay. Pero Itay, sugal pa rin po yon. Minsan lang po kayong manalo sa sugal. Hindi po ba kayo nanghihinayang sa perang pinagpapaguran ni Ron? Ang sabi ni Ate Diana. Pwede ba Diana? Huwag mong huwaran si Ron sa kadamutan mo. Halatang napipiko na si Itay sa aking kapatid. Para maiwasan naman ang paglala ng kanilang pagtatalo, nagpasya na lamang akong bigyan si Itay ng 2,000. Agad namang natuwa ang aking ama at dali-daling umalis patungo sa sabungan. Ate, hindi ba nasabi ko sa inyo na waiter ako? Pero hindi naniwala si Ate Diana sa aking sinabi. Ang laki naman ng kita mo para sa isang waiter. Oh, baka naman sumasideline ka bilang macho dancer o kaya nagbebenta ng sarili mong laman para magkapera? Nanunubok na sabi niya sa akin. Natahimik ako. Mukhang nakakahalata na sa akin si Ate Diana pero naisip ko rin. Ano naman ngayon kung malaman niya ang katotohanan? Magsusumbong siya sa aming mga magulang. Samantala, narinig pala ni Inay ang usapan namin ni Ate Diana. Kaya lumapit siya sa amin. Diana, wala ka nang pakialam ha kung saan kinukuha ni Ron yung pera. Ano ngayon kung macho dancer siya o callboy? Wala namang mawawala sa kanya dahil lalaki naman siya. Ang importante, nagbibigay siya ng malaking pera sa atin. Ang sabi pa niya sa aking kapatid, Papa Dudut, alam ko naman na hindi naman mahalaga sa pamilya ko kung saan ko kinukuha ang perang inaabot ko sa kanila. Ang mahalaga lang naman sa kanila ay masunod ko ang pangangailangan at luho nila. Kaya bukod sa macho dancer at callboy, sumasideline din po ako bilang cyber performer at torero, Papa Dudut. Malaki talaga ang kinikita ko sa mga sideline na iyon. At dahil doon, nakalimutan ko nang irespeto pa ang sarili ko. Ang mahalaga lang naman kasi sa akin ay mahalin ako at tanggapin ng sarili kong pamilya. At tanging pagtulong ko sa kanila ang sagot para mangyari yon. Pero isang gabi, habang nagpe-perform ako ng hubot-hubad sa entablado, laking gulat ko na lamang nang makita ko si Ate Diana. Umakyat siya ng entablado at hinila ako pababa. Siyempre nagkagulo noon sa loob ng gay bar, pero walang pakialam noon ng ate ko. Kaya para maiwasan pa ang mas malaking gulo, agad akong nagsuot ng underwear. At dinala ko siya sa aming dressing room. Doon ay kinumpronta ako ng aking kapatid. Isang malakas na sampal ang aking natanggap mula sa kanya. Napasigaw ako sa sakit. Bakit mo ko sinampal, ate? Sinampal kita dahil para matauhan ka sa mga pinaggagawa mo sa buhay mo. Halos maiyak ang ate ko sa kalunos-lunos na sinapit ko. Hindi ko na rin napigilang umiyak noon. Bakit ba ate? Ano bang pakialam mo sa akin? Ano bang pakialam mo kung ibuyang-yang ko at ibenta ang sarili kong katawan sa madla? Wala naman, hindi ba Ron? Hindi ko gustong saktan ka, pero nag-aalala ko sa iyo. Wika ni Ate Diana. Hindi mo kailangang mag-alala para sa akin ate. Naiiyak ko ng sagot. Kapatid kita at hindi ko maaatim na ibenta mo ang iyong katawan at dangal para lang sa kakarampot na pera. Teenager ka pa lang, huwag mong sirain
ang buhay mo. Umiiyak si Ate Diana sa harapan ko. Sa lahat ng kapamilya ko, siya lamang ang nagpakita ng concern sa akin. Papa Dudut, hindi na ako nakapagpigil noon. At ibinuhos na ang kinikimkim kong sama ng loob. Alam mo ate, sa totoo lang, ayaw ko rin ang ginagawa ko. Pero wala akong mapagpilian dahil heto lang ang alam kong paraan para kumita ng malaking pera. Wala naman akong narating, hindi tulad ninyo ni Kuya Andres na nakatapos ng high school. Ako, hindi eh. Sa palagay mo, anong kinabukasan ang naghihintay sa akin? Paano ko kikita ng malaking pera? Sa marangal na paraan. Ate, doon, wala nang kaso sa akin. Kahit babuyin pa ng mga taong nasa loob ng gay bar na yan, ang buong pagkatao ko. Ang importante lang naman sa akin, maranasan kong pahalagahan ng sarili kong pamilya na hindi ko naranasan noon. Ate Diana, pera lang ang sagot. Para matanggap ako ng sarili kong pamilya, pera lang ang sagot. Para maramdaman kong mahalaga ko sa buhay ninyo, umiiyak kong sagot. Ron, patawarin mo kami. Hindi mo kailangang babuin ang sarili mo para lang mahalin ka namin. Nakikiusap ako sa iyo, Ron. Pahalagahan mo muna ang sarili mo bago kami. Itigil mo na yung ginagawa mo. Payo sa akin ng aking kapatid, Papa Dudut. Nagpatuloy ako sa ganong gawain. Nakalimutan ko na ang lahat, pati na ang awa sa sarili ko. Dahil iniisip ko lamang ang pamilya ko. Pero hindi ko akalain na magkakaroon din pala ng hangganan ng lahat dahil dumating din ang pagkakataon na binayo ako ng isang malaking pagsubok, Papa Dudut, dahil sa makamundong trabaho ko ay nahawahan ako ng HIV at ang karelasyon kong si Fidel ang may kasalanan. Nang magpositibo ako, nanlumo talaga ako at masasabi kong yon na talaga ang katapusan ng mundo ko. Pero sa kabila ng pagsubok na yon, sinikap kong magpakatatag at sinubukan kong lumapit sa mga kapamilya ko para ipagtapat ang aking sakit. Pero imbes na tulungan nila ako sa aking problema, ay ipinagtabuyan nila ako, Papa Dudut. Doon ko napagtanto na kahit kailan ay hindi nila ako matatanggap bilang kapamilya. Nang walang naiabot na pera, masakit man yon sa akin, pero tiniis ko yon. Samantala, nag-decide na lamang akong umalis noon sa bahay namin. Nang hindi nagpapaalam, Papa Dudut, hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam ang kalagayan ko. At alam ko naman na kahit malaman pa nila yon, wala rin silang pakialam sa akin. Papa Dudut, bakit may ganong pamilya? Bakit parang mas mahalaga pa sa kanila ang pera kaysa sa sarili nilang kapamilya? Ano bang gagawin ko sa pagsubok na ito sa buhay ko? Sino ba ang pwedeng kong masandalan sa mga oras na ito? Pinanganak lang ba ako para mag-isa, Papa Dudut? Sana'y palakasin ninyo naman ang loob ko. Dito ko na lang po tatapusin ang lahat. Sana'y mabasa nyo ito. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Ronaldo. Maraming salamat, Ronaldo o Ron, sa pagbabahagi mo ng iyong istorya sa Papa Dudut Stories. Nakakalungkot at nakakaiyak ang sinapit mo sa kamay ng iyong pamilya. Sa totoo lang ay napapaisip kami kung talaga bang sila ang tunay mong pamilya. Si Juan Kwento ay hindi ka nila trinato bilang kapamilya at sa halip ay pinagtabuyan ka lamang nila nang ma-realize nila na wala ka nang magiging silbi sa kanila. Mga kaibigan, malungkot din ang sinapit ni Ron na sa murang edad ay napilitan siyang ibenta ang kanyang katawan para lamang ma-please niya at maramdaman niyang mahal siya ng mga ito. Pero sa kabila ng sakripisyo niya, binaliwala lamang siya ng kanyang pamilya. Sa totoo lang, hindi pamilya ang tawag doon ha. At kung anuman ang dahilan nila, hindi dapat gawing rason
para maltratuhin na lamang ng ganon si Ron. Ron, kung nakikinig ka man ngayon, magpakatatag ka. Hindi ka man makakuha ng pag-aalaga at atensyon sa iyong pamilya. Naniniwala akong merong mga taong ibibigay sa iyo ang Panginoon para makasama mo at makatulong sa pinagdadaanan mo ngayon. Kaya huwag mong isipin na pinanganak kang nag-iisa dahil alam nating hindi yon hahayaan ng Diyos. Ron, huwag kang sumuko at ikaw ay magbalik loob sa ating Panginoon. Naniniwala kaming malalampasan mo rin ang pagsubok na yan sa iyong buhay.